Nasa 50 milyong pisong halaga ng ari-arian ang nasunog sa imbakan ng mga kimikal sa Batangas. 2 minor de edad naman ang nailigtas mula sa isang printing shop na isa rin umanong sex den sa Bataan. Yan at iba pang balita sa Luzon. Hatid ni Trisha Zafra. 2 minor de edad na ginagamit daw sa prostitusyon ang nasagip sa isang printing shop na ginagawa umanong sex den sa Dinalupihan, Bataan. Naaktuhan ng CIDG sa kanilang raid na nagtatalik ang isang lalaking 17 anyos at babaeng 14 anyos. Naroon din sa kwarto ang may-ari ng shop na si Richard Nitumay at isang Mary Grace Laudit. Ayon sa mga otoridad, ipinapadala ni Nitumay ang mga malalaswang video sa mga kachat nito sa ilang foreign sites. Itinatanggi ng mga suspect ang krimen. Sa Tanawan, Batangas, tinatayang 50 milyong pisong halaga ng ari-arian ang naabo sa sunog sa isang bodega. Kwento ng gwardya roon, nagsimula ang sunog matapos may magsindi ng mga tuyong dahon sa likod ng bodega. Mga kemikal, plastik at karton ang nakaimbak doon. Mahigit 3 oras tumagal ang sunog bago ito naapula. Wala namang nasugatan o nasawi. Patay sina Joseph Guevada at Cayetano Catanoy matapos pagsasaksakin ng nakaalitang kapitbahay sa Santo Tomas, Batangas. Sugatan ng isa pang biktimang si Rusty Espanola. Base sa investigasyon, sinugod daw ng suspect na si Ronron Mateo ang mga biktima at nagtalo. Hinampas daw ni Guevada si Mateo at doon na bumunot ng kutsilyo ang suspect. Sinubukang awatin ni Catanoy at Espanola ang suspect pero pati sila ay pinagsasaksak. Nahuli sa follow-up operation si Mateo na tumangging magbigay ng pahayag. Nalunod sa ilog sa mga Tarem, Pangasinan ang janitor na si Eduardo Montero. Lasing daw noon ang biktima. Sinubukan pa siyang iligtas ng mga kasama pero bigo sila. Sugatan si Nixel Verdadero matapos pagsasaksakin ng civil security ng alkalde ng Dingras, Ilocos Norte. Itinabi raw ng biktima sa kalsada ang minamaneho niyang kotse. Bigla raw dumating si Dodi Dong Espejo at sinaksak si Verdadero. Inaalam pa ang motibo sa panaksak kay Verdadero na pamangkin ng vice-alkalde ng nasabing bayan. Inoobserbahan siya ngayon sa ospital. Wala pang pahayag si Dingras Mayor Erdio Valenzuela kaugnay sa insidente. Ang tiyuhin ng biktima na si Vice Mayor Geoffrey Sagid, masama ang loob sa nangyari sa pamangkin. Tinutugis na ng mga otoridad ang suspect. Trisha Zafra, GMA News.